Sa ulo ng mga balita. Opening ceremony ng intramurals naging makulay. National Arts Month ipinagdiwang sa Kisay. Kwento ng dalawang Scientian athlete, alamin. At ang mga nagwagi sa mga championship games. Boses ng Pilipino, serbisyo totoo tapat dito sa ang Banyuhay. Magandang araw Pilipinas at mabuhay Scientians! Ako po si Annie Makalinaw at narito ang mga balita para sa Banyuhay Stream. Makulay ang naging selebrasyon ng Intramurals 2026 sa pangunguna ng MAPE Department noong ika-6 ng Pebrero. Narito ang aking pagbabanyuhay. Buhay na buhay at punong-puno ng kulay. Ganito ang naging opening ceremony ng Intramurals 2026 sa Quezon City Science High School sa pangunguna ng MAPE Department. Todo effort at hindi tinipid ng mga Scientians ang kanilang paghahanda para sa pagsisimula ng mga sports event. Nagsimula ang programa sa isang parada, paikot sa buong campus, kasama ang lahat ng mga atleta. Suot-suot ang kulay ng kanilang grade level. Tampok sa parada ang mga muse at escort ng bawat baitang mula grade 7 hanggang grade 12. All out ang naging seremonya ng pagbubukas, partikular na ang torch-bearing and lighting ceremony sa pangunguna ng mga student-athlete na sina Juan Miguel Osido at Colleen Alpahora. Rumampa rin ang mga muse at escort na tinilian naman ng mga Scientians. Pinainit din ng Indak Siyensya ang dance floor. Sa huli, nanumpa ang mga atletang lalahok sa mga larong badminton, volleyball at basketball bilang tanda ng sportsmanship sa bawat isa. Ipinagdiwang din ng mga siyensya ng National Arts Month nitong buong buwan ng Pebrero sa pamamagitan ng art exhibit at pagpapakita ng talento. Narito ang pagbabanyuhay ni Chantal Areglo. Ani ng sining, katotohanan at giting. Ito ang tema ngayong taon para sa selebrasyon ng National Arts Month sa buong Pebrero. Mula sa makukulay na paintings at costumes, tagos sa pusong mga awitin at todo bigay ng mga dance performance. Pinakita ng mga Scientian ang husay at galing sa kahusayan sa sining. Itinampok ng mga grade 7 students ang mga art exhibit na may sari-saring tema mula Pilipinas patungo Japan hanggang Thailand. Hindi nagkulang ang mga matitingkad na paintings, kakaibang mga potteryware at special artworks mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Hindi rin nagpatalo ang mga singers at dancers ng Quezon City Science High School. School-wide open for all OPM singing competition ang naganap noong ika-11 ng Pebrero at ang tinanghal na kampyon ay si Shanea Emaas mula grade 11. Habang humataw naman sa entablado para sa dancer style competition noong ika-12 ng Pebrero ang grupong Kiseye ng grade 12 na itinanghal na kampyon sa sayawan. Ang makulay na pagdiriwang na ito ay patunay na ang mga Scientians ay hindi lamang pang Science High School. Pwede ring magpakitang gilas sa sining at mga talento. Para sa Banyuhay, ako po si Chantal Areglo. Hindi lang pang science, pang sports pa. Iyan ang pinatunayan ng dalawang student-athlete na si Jervin Mabana at Tomas Yanes na hindi iniwan ang pagiging atleta sa kabila ng pagiging science high school student. Ito ang aking pagbabanyuhay. Science Fair, Research Congress, Math Olympics, a press conference. Ilan lang ito sa mga prestigious competitions na nilalahukan ng bawat Scientian. Pero sa larangan ng sports, tiyak na hindi rin magpapahuli ang Quezon City Science High School. Kaya naman sa naganap na intramurals ngayong buwan ng Pebrero, hindi na nagpaawat ang mga student-athletes na ipamalas hindi lang ang kanilang lakas ng loob, pati na rin ang tibay ng kanilang pangangatawan.
Isa sa mga atletang naging maingay sa nakaraang intrams at hiniyawan ng todo ng mga scientists ay si Jervin Mabana ng grade 10 Einstein. Shooter, monster in the paint, halimaw sa depensa at hindi sumusuko. Iyan ang ipinakita ni Mabana, ang basketball genius nitong Intramurals 2026. Sa pagtatapos ng mga laban, nakamit ng kanyang team ang ikatlong pwesto. Kabilang din si Mabana sa Mythical Five, ang mga kamangha-manghang basketbolero sa kabuuan ng mga laro. Inimbitahan ng Banyuhay si Mabana para sa isang panayam kung saan kwinento niya ang buhay niya bilang isang dedicated athlete bago pumasok sa Quezon City Science High School. Ayoko dito eh. Parang iniisip ko, baka matatalino lang yan. Baka mga hindi ko ka-humor yan. Baka wala akong kasabayan dyan. Baka puro Englishero yan. Ako, hirap ako mag-English. Bago pa man tumungtong ng high school si Mabana, sumasali na siya sa iba't ibang liga sa mga lungsod ng Quezon at Caloocan. Agad namang napasali sa varsity si Mabana nung siya ay grade 9 pa lamang, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan. Ani Mabana, ang basketball coach ng Kisay na si Sir Simbulan ang naging rason sa kanyang pagsali sa QC-SHS Paladins, kung saan kasama siya sa mga kumatawan sa paaralan sa mga laro ng QC Cup, Pisay Invitationals at District Meet. Numero 1 inspirasyon naman ng tinaguriang basketball genius ang kanyang ama na siyang nagtulak sa kanya na pumasok sa isang science high school. Hangang-hanga po ako sa tatay ko noon kasi may email noon yung Kisay na hindi ko na-replyan. So, si Papa gumagawa pa rin siya ng paraan. Sabi ko, Pa, wala na daw po eh. Pero yung Papa ko po, basketballero rin po siya. Hindi po siya agad na nawalan ng pag-asa. Tila ang intramurals na ito ay hindi lamang pampatibay ng katawan, kundi tunay na nagpaligaya rin ng puso ng mga atletang siyensyan na saglit mo nang iniwan ang tambak na ACADS para maglaro ng sports. Hindi lang para sa medalya o tropeo, kundi isang paraan upang bigyang pugay ang kanilang batchmates na itinuring nilang kasama sa bawat game. Hindi pa tapos ang lahat hanggat di pa tumutunog ang buzzer. Hindi maitatanggi na sa ACADS man o sports, hindi lang talas ng isip ang kasangkapan, kailangan din ng tibay ng kalooban. Ngayong nakilala na natin ang basketball genius, kilalanin naman natin ang tinaguriang Master of All Trades, ang grade 9 phenom na nagpamangha sa buong Quezon City Science High School. The thorn in the lion's paw, ika nga. Sapagkat grade 9 Solaris ang huling nakalaban ng basketball at volleyball champions na grade 11 Stellaris, ang huling harang patungo sa gintong medalya. Parehong dikit ang laban sa dalawang finals na ito at hindi maipagkakailang ang galing ng parehong koponan. Ngunit sa dalawang puksaan na ito, tila may common denominator, ang hidden ace ng Solaris, si Thomas Yanes mula sa grade 9 Galileo. Little Yanes ang malimbing na tawag ng kanyang mga seniors, ngunit walang munti sa talentong ipinamalas nito. Ayon kay Yanes, bukod sa pag-enjoy sa mga sports na ito, nais niya ring makatulong sa kanyang batch at bigyan sila ng karangalan. Ang ama rin ni Yanes ang nagsilbing inspirasyon sa likod ng kanyang paglalaro. Dahil po napapanood ko po yung tatay ko sa paglalaro po at parang nakita ko po na nakaka-enjoy po yun. Kaya gusto ko rin po isubukan maglaro po. Matapos maulanan ng silver medals sa volleyball at basketball, special mention pa ito sa Mythical 5 at Mythical 6 o ang mga pinakamagagaling na manlalaro sa larong volleyball at basketball. Kaya't hindi lang pala Jack of all trades si Yanes, kundi Master of all trades. Nagsilbi ring inspirasyon para kay Yanes ang kanyang batch habang siya'y naglalaro. Tuwing nakaka-score po ako sa basketball or volleyball, tuwing naririnig ko po yung mga kabatch ko na nag-cheer sa akin, parang nawawala po yung pagod ko kasi nakikita ko po na na-amaze po sila.
Kitang-kita naman na hindi lang para sa award ang lahat ng pawis at pagod na ibinuhos ni Giannis, kundi para sa batch niyang hinding-hindi siya sinukuan. Para sa batch Solaris niyang patuloy lamang ang suporta para sa atletang todo ang effort para lang makatulong at mapasaya ang buong Ciencian community. Sa batch po namin, maraming salamat sa pagsuporta po sa akin at sa mga kakampi ko po. Sana po next year mag-champion na ako kasi 2 silver medal po ako ngayong year. Yun lang po. Maraming salamat po sa pagsuporta sa akin. Naging maaksyon ang championship game sa pagitan ng iba't ibang baitang sa basketball at volleyball. Narito si Clyde Perez, nagbabanyuhay. Kapanapanabik at dikitang laban ang nasaksihan ng magharap ang Grade 11 Stellaris at Grade 9 Solaris sa men's basketball game, kung saan ipinakita ng magkabilang koponan ang husay, lakas at determinasyon sa loob ng court. Samantalang ang Grade 12 at 9 naman ang nagharap sa women's basketball game nitong ika-26 ng Pebrero. Maagang kinuha ng Grade 11 ang momentum ng laro sa pamagitan ng organisadong opensa at matibay na depensa. Sa unang kalahati pa lamang ay nakakuha na sila ng lamang na hindi agad nabawi ng Grade 9. Pinangunahan ni Lawrence Lingkiko ang opensa ng Stellaris matapos makapagpatala ng pinakamataas na puntos para sa kanilang koponan. Hello po, kita ko po lagi yung post yung lagi maaga. After game, may post kagad kayo, kaya laban sa panonood. Thank you sa support ng Grade 11. May na tayo sa comms. Natapos ang laban sa score na 66-63. Landslide win naman ang natamo ng Grade 12 laban sa Grade 9 na may score na 14-2. Ipinakita ng Grade 12 ang kanilang karanasan at matibay na teamwork matapos talunin ang mas batang koponan ng Grade 9 sa isang masigla at matinding laban sa women's basketball game. Sa huli na panatili ng Grade 11 at 12 ang kanilang lamang hanggang sa final buzzer upang may ukit ang isang karapat-dapat na tagumpay. Higit sa lahat, ipinakita ng magkabilang koponan ang tunay na diwa ng sportsmanship, discipline at teamwork. Samantala, naganap din noong ika-25 ng Pebrero sa final game ng women's volleyball ang Grade 7 at 12 kung saan naiuwi ng bunsong Ciencians ang kampyonato habang wagi naman ang Grade 11 laban sa Grade 9 sa men's volleyball championship game. Ang naganap na intramurals ngayong Pebrero ay patunay na ang mga Ciencians ay hindi lang pang science, pang sports pa. Para sa Banyuhay, nagbabalita Elijah Perez. At iyan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa kabila ng ACADS at performance tasks, hindi may tatanggi na hindi magpapahuli ang mga Ciencians, pati na rin sa mundo ng palakasan. Ako po si Anya Makalinaw para sa Banyuhay Street.